Na-scam ka na ba? Ngayong kalap na ang pagloloko sa buong mundo, alam mo na ba ang tukuyin kung ano ang totoo sa hindi? Isa sa pinakapangkaraniwang scam, yung magbabayad ka pero hindi darating ang item. Minsan naman iba-iba ang produkto na makikita mo sa online. Fake delivery scam. May magte-text o magdi-deliver daw ng package na hindi mo naman in-order. Pag binayaran mo, wala pala totoong delivery. Pangalawa, call scam. Tatawag sila, magpapakilala ng taga-bank o taga-shop platform at hingi ng OTP o personal info. Task job. Ipapagawa ka ng simpleng task at bibigyan ka raw ng kita. Sa una, legit, pero pagkatapos hihingan ka ng pera para sa next task. Dito ka maluloko. Sunod, investment scam. Dito nangaalok ng mabilis na tubo. Minsan doble o triple pa raw. Pero sa huli, wala palang tunay na negosyo. Pang-anim, love scam. Dito magpapanggap silang romantically interested pero ang totoo, pera lang ang habol nila. Kapag nakuha na nila ang tiwala mo, hihingi na nila ang emergency money. Pang-pito, loan scam. Ipopost sila ng mabilis ang requirements ng loan pero bago ka raw ma-approve, kailangan magbayad ng processing fee. Pag nagbayad ka, wala nang babalik. Pang-walo, impersonation scam. Magpapanggap na kaibigan mo, kamag-anak mo, opisyal ng gobyerno. Hihingi ng pera o urgent help, pero fake account pala. Pang-siyam, travel scam. Super cheap na travel package, pero fake. Maraming nabibiktima nito lalo na kapag break season. At pang-sampu, charity scam. Nagpapanggap na tumutulong sa may sakit, sakuna o fundraising, pero na hindi naman napupunta sa totoong beneficiary ang donasyon. 11, middleman scam. May third person daw na mag-a-assist para safe ang transaction, pero sila rin pala ang scammer kasama ang seller o buyer. At ang huli ay online gambling scam. Nag-aalok ng guaranteed winnings daw, pero bago ka kumita, kailangan mo raw mag-cash in at pag nag-cash in ka, goodbye money na. Maging mapagmasid at mapagmatsyag. Yan ang sekreto para hindi ma-scam. Aliana Wanse para sa Sentro Balita.